Hello mga karelasyon, real talk lang tayo. Maraming magaganda. Sa social media pa lang, saturated na diyan, punong-puno ng mga magagandang babae. Pero bakit may mga kababaihan na hindi naman kagandahan, pero sila yung hindi makakalimutan ng lalaki? At bakit may mga sobrang magaganda pero hindi nagtatagal ang interes ng lalaki? So ngayon, pag-uusapan natin ang mga katangian na mas malakas pa kaysa physical na kagandahan. Number 1, ito yung hindi siya uhaw sa atensyon o spotlight. Hindi niya kailangang laging sentro ng usapan, ng atensyon. Hindi siya yung kailangang purihin bago maging okay ang kanyang mood. Kaya niyang umupo, makinig, at magsalita lang kapag kailangan na at may laman ang mga sinasabi. Pinag-iisipan muna bago bubuksan ang bibig at doon siya napapansin ng mga lalaki. Ang babaeng laging naghahanap ng validation, madalas hindi interesado ang mga lalaki. Pinapansin lang pero hanggang doon lang. Magkaiba ang pinapansin sa pinipili. Number 2, hindi siya nagmamadali sa label. Ang label, ito yung tawag sa mga magkakarelasyon kung sila na ba ay meron ng something in a relationship. Magjowa na, committed na, couple, or mag-asawa na. Ang babaeng ito, hindi siya pressured para sa label na yan. Hindi siya nagmamadali sa commitment. Hindi dahil wala siyang standards, kundi dahil alam niyang ang tamang lalaki, usaring darating. At darating din yung panahon na magkakaalaman kung ano ba talaga ang meron sa kanila. Kapag hindi ka nagmamadali, mas nagiging intentional ang lalaki. Minsan ang sobrang paghingi ng clarity ay hindi nagpapakita ng confidence, kundi insecurity. At ang pagpapakita ng insecurity ay nakakabawas sa iyong attractiveness. Number 3, ito yung may sariling pananaw. Ito yung babae na may sariling opinyon, may malinaw na mga intensyon, at may respeto. Hindi siya agad-agad sumasang-ayon kung alam niya na hindi naman tama. At ang lalaking malalim, mas naa-attract sa babaeng kaya siyang kausapin. At ang babaeng hindi lang sunod-sunuran sa lahat ng kanyang sinasabi. Ang babaeng walang sariling paninindigan, hindi ito tinitignan as a potential partner, kundi isang follower lang o isang panandalian na kasama. Number 4, hindi siya nagtatangkang magpahanga. Hindi niya kailangang ipakita na siya ang pinakamaganda, pinakamatalino, best choice. Hindi siya nakikipag-agawan, nakikipagpaligsahan para lang makuha ang atensyon ng mga lalaki. Kalmado lang siya, natural. Hindi niya ipinapakita na siya ay uhaw sa atensyon. At doon, tumataas ang value ng babae. Ang sobrang pagpapakita ng effort para magpapansin, minsan nagmumukhang trying hard, takot maiwanan, at walang mas unattractive kaysa sa pagiging desperada. Number 5, marunong siyang umalis kapag kinakailangan. Kung hindi na maayos ang relasyon, may disrespect na,
sinasaktan ka na, binabastos ka, hindi siya yung nagmamakaawa para lang maayos. Kaya niyang umatras, kaya niyang alisin yung access mo sa kanya. At dahil doon, mas nirerespeto siya. Kung hindi mo kayang umalis sa ganyang sitwasyon, wala kang tunay na lakas or power sa relasyon. Ikaw lang ay nagiging alipin or sunod-sunuran. At yan ay mga qualities na nakakawala ng attraction. Number 6, hindi ginagawang drama ang lahat. May mga babae na sobrang dramatic sa mga sitwasyon, napaka-emotional sa mga bagay-bagay. Maliit man yan, mga walang kwenta, puro drama. Ang babaeng may discernment, alam niya kung alin ang dapat pag-usapan, bigyang pansin, at alin ang hindi worth ng energy niya. Yung mga walang kwentang bagay, isinasantabi niya yan. Hindi siya gumagawa ng issue para lang may makuhang reaction or atensyon ng lalaki. Hindi lahat ng emosyon kailangang ipaalam, i-broadcast, mag-ingay. Minsan ang pagiging maingay ay hindi pagpapakita ng lakas, kundi pagpapakita na hindi ka stable sa iyong emosyon. Wala kang kontrol sa sarili mo. Number 7, may sariling kaligayahan. Ang babae na hindi nakasalalay sa lalaki ang kanyang happiness, yan ay pagpapakita ng isang high-value woman. Kaya niyang maging masaya kahit wala ka, walang lalaki. Hindi siya yung naghihintay lang ng chat or text mo para sumaya. Hindi nakadepende ang mood niya sa mga ganyan. May sarili siyang routine. May ginagawa siya. Meron siyang pinagkakabisihan. Kapag siya lang ang dahilan ng kaligayahan mo, magiging responsibilidad ka. Hindi ka tinitignan as partner. Number 8, hindi takot sa katahimikan. Ang babae na kayang mag-isa, komportable in silence, komportable sa sarili niya na hindi kailangan ng ibang tao, ng lalaki. Ito yung hindi niya kailangang punuin ang bawat moment ng attention, ng drama. Ang ganitong babae ay napakataas ang self-assurance sa sarili. Hindi niya kailangan ng lalaki para lang masaya. At ang ganitong character or ugali ng babae ay attractive sa paningin ng mga lalaki. Ito yung mga madalas na hinahanap ng lalaki na trait ng isang babae. Kasi nagpapakita ito ng isang matatag at strong woman. 2,000 years later. So, ayan po mga karelasyon. Hindi kagandahan ang basihan. Beauty attracts attention. Pero ang character ang hinahabol. Sa umpisa, maaring mapapalingon ang mga lalaki sa iyong taglay na itsura. Pero sa tagal, nananatili siya sa babaeng hindi nakakapagod. May sariling isip, kumpiyansa, may boundaries, kayang manatili at kaya ring umalis. At tandaan mo ito, hindi hinahabol ang pinakamaganda. Hinahabol ang babaeng hindi madaling kontrolin at hindi madaling palitan.